Everyone, our Bible verse for today is all about Isaiah 43:7. At ang sabi po dito, basahin natin. Everyone who is called by my name, whom I created to my glory, whom I form and make. So, sila yung bayan na akin nilalang upang aking bigyan ng karangalan. So, ito yung patungkol sa bayan ng Israel na, pero applicable pa rin sa atin ngayon kasi tayo yung nilikha ng Diyos para sa kanyang karangalan, para sa kanyang kapurihan. At ito yung pinaka-main thing na dapat malaman natin na merong tatlong teaching na binibigyan din ni John Calvin. Yung total depravity of man. Unang-una. Example, isang case, nung time ni Noah, sabi dito, the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So, para kay John Calvin, yung kasamaan ng tao talaga matindi, totally depraved, total sinfulness, hindi lang sa panahon ni Noah or ni Noe, hanggang sa panahon natin ngayon, na talagang hindi natin maiiwasan na hindi magkasala. Kahit yung pinakamabuting tao sa mundo, makasalanan pa rin. So, ito yung total depravity of man. At napakalaking tulong nito na dapat naaral natin tungkol sa kalagayan tao bilang isang makasalanan. When it comes to politics, makikita mo yung tao na minsan mabuti, pero kapag nakahawak ng kapangyarihan, sumasama, nagiging corrupt. So, total depravity of man. Kapag meron kang maayos na pagtanaw patungkol sa tao, magkakaroon ka din ng matinding pagnanais na pagharian tayo ng Panginoong Jesucristo. Kasi hindi tayo paghaharian ng ating Panginoon. Walang pag-asa yung mundo. Kapag nalaman mo yung total depravity, yung sobrang makasalanan ng tao, mas titindi yung pagnanais natin na kay Kristo, mapalaganap yung ebanghelyo ni Kristo. So, emphasis ni John Calvin, yung total depravity of man. Pangalawa, the sovereignty of God. Maraming verses at libro ang naisulat patungkol sa sovereignty of God. Pagdating sa sovereignty of God, yung tao, kahit makasalanan siya, napakahirap yung pag-asa na lumapit sa Diyos, magpakumbaba. Kasi ang gusto ng tao mag-rebel sa Diyos that time. Pero in sovereignty of God, ibig sabihin makapangyarihan ng Diyos. Kahit yung isang taong makasalanan, kaya niyang iligtas. Everything is under God's control. At sabi dito sa Daniel chapter 4 verse 5, all the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and He does according to His will among the hosts of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay, He said, and thinks, what have you done? So yung Diyos ating ginagawa, ang kanyang lahat ng naisin. Kung meron siyang pinagdesisyon, walang tao makakapigil sa gustong gawin ng Diyos. Sobrang makapangyarihan siya to the point na kahit sinong tao hindi pwedeng hadlangan or impluwensyahan yung desisyon ng Diyos. At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay binibilang na wala at kanyang ginagawa ayon sa kanyang kalooban. So, walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsabi sa kanya na anong ginagawa mo. So, napakapangyarihan ng ating Diyos. Pangatlo is, yung teaching is highest goal. Yung pinakamainam na pangarap na dapat pangarap natin sa buhay. What is your highest goal? So, the highest goal is to glorify of God. The main thing na teaching ng Bible is, kung titingnan natin yung pagkakasunod ng tatlong teaching na yun, yung tao, hindi siya niluluwalhati ang Diyos, hindi ginaglory by ang Diyos. But God is sovereign. Yung tao makasalanan,
na tumatalikod sa Diyos, lumalayo sa Diyos, kayang kuhanin ng Diyos at iligtas ng Diyos at bigyan ng bagong katauhan. At yung bagong katauhan na yan, magkakaroon ng bagong puso. At yung puso ng tao na yun, yun yung maghahangad na parangalan ng Diyos. So, bumilik sa original creations of God na pangaralan muli ang Diyos at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. So, total depravity of man, sovereignty of God, and the highest goal of humanity to glorify God. Tatlong teaching po yan. Sa ating devotion na to, ibinabalik tayo sa original intention ng Diyos. Nung nilikha tayo sa Genesis 1, na intention ng Diyos na sa lahat ng ating gagawin, maparangalan natin siya. Dati, wala naman tayong Diyos sa buhay. Dati, wala naman tayong pagkakakilanlan sa Diyos. Wala tayong pagmamahal sa Kanya. But, nung nasumpungan na natin ang Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng bagong puso, bagong buhay. Yung dati kasi, iba yung tinitipok ng puso natin. But now, ang gustong itipok ng puso natin is luwalhati ng Diyos. Kahit sa maliliit na bahay at pinakamalalaking bagay na minimission natin sa mundo, makapag-glorify kay God. So, whether you eat or drink, kahit sa simpleng bagay na ginagawa mo, pagkain, pag-inom, or whatever you do it for the glory of God. Kahit na kumakain, ano man ang ginagawa, gawin ang lahat sa ikaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. And the highest goal of humanity is to glorify God. Marami tayong goals sa buhay, marami tayong gustong, pero marami tayong plano, pero huwag natin kalimutan yung highest goal natin. Yung ultimate goal of life. And that is to honor God and glorify Him. Hope this simple verse natin you learn something. Thank you everyone and God bless.